The name Satan also means Abaddon in Hebrew, and Apollyon in Greek means the destroyer. So don't you ever expect na kapag ikaw ay nakipagkasundo sa mga bagay sa mundong ito, kapalit ng pagtalikod mo sa Diyos, aasenso ka materially, pero sisirain niya ang iyong kaluluwa. And you are not only distracted, but destroyed. Satan indeed owns the things of this world. Sabi niya, ibibigay ko lahat ng ito. Yes, may point si Satanas nung sinabi niyo kay Jesus Christ. Sabi niya, makapal mo ka, di ba? Ang Diyos naman ay may-ari ng lahat ng mundo. He indeed owns the things of this world because Adam gave him the authority when they took the bait from the serpent. Tingnan niyo po lahat. Korupsyon, patayan, karahasan. Kayo po nag-uugat niyan sa dyablo. Be aware that the enemy is usurping God's throne in our lives. Pag sinabing usurping, it is forcibly taking the place, the rightful place of someone. Ito yung ginagawa ng dyablo. Ni-usurp niya yung lugar ng Diyos na sana ay nasa buhay natin, kung saan ang Diyos na sentro sana ng buhay natin. Ni-usurp ni Satan yan, inaagaw niya yan. At alam niyo po kung anong ginagamit ni Satan para i-usurp ang place ng Lord sa ating buhay? The very thing that the devil is using is us. Paano? Once we are living in the mindset that I will do what I want, I will follow my heart, I don't care what other people will say, that principle is the very principle of Satan. That is the satanic principle. Doing what you want instead of doing what God wants is the very demonic principle. Kaya ang tanong, sinong madalas nasusunod sa ating buhay? Ang will ba ni Lord o yung gusto lang natin? Kung anong sagot, yan ang Diyos mo sa iyong buhay. So huwag tayong padadala at palilin lang sa distraction ni Satanas.